Nakabili ako nito sa Dalarama. Sobrang init, nangingitim na yung mukha ko. Kaya meron siyang dito sa likod, oh, para yung bato hindi masyadong maitim yung bato dito. I hate summer, sobrang init. So hinihintay ko lang na iakyat nila yung load. Then tatanggalin nila yung gulong, the same na ginawa dun sa Tacoma. Yung procedure, but kagandahan meron silang bakal para hindi mahihirapan pag angat na, pag salpak ng trailer, pag angat ng airbag, hindi na mahihirapan magtanggal yung ano, magja-jack up pa, wala nang jack up. Again. Yeah. What time's your appointment? 9:30. 9:30? Yeah. Okay. How do you load? They drive it on. Huh? They drive it on. Huh? Yeah. Yeah, they'll put it all up on blocks, and then they'll take the front wheels off. It's like a 3-step. They'll explain it all to you. So I'm just gonna park here? Yeah. So back in here, or pull in here, back up where I am, and then just pull in where I am right now. All right. I'm leaving. Okay. Iba yung loading nila dito, the same dun sa Tacoma. Tatanggal ng gulong. Kaya nagtataka ako kahapon, search ko siya sa Google Maps saan yung loading area nila. You know, may mga farm equipment dito na brand new eh. Hindi rin pwede dito. Grabing alikabok ng truck nito. Pag alam mo, pag dandahan siya, yung buga doon sa ilalim, you know, alikabok. Hey boss. You went 9:30? Yeah. All right. Double check this with me. Make sure it makes sense. Combine 35418. 35418. That's it. Yeah. Yep. Okay, yeah. good. So pretty much get pulled in the exact same spot he was. Yeah. Back yourself up, pull around, and then I'll get you backed up to the right spot. Yeah. And then after you're there, we'll get you unhooked and get all aired down. Can you remove these blocks here? You're gonna get right into the middle of these blocks. So I'll have you back up and then pull over here, Oh, okay. lined up with the line in the concrete, and then back on up, and I can get you gauged to where to stop back here. Yeah. Iba yung style nila ah.
Tanggal gulong sa lumayan. Okay lang kayo dyan? Sa taas? Kumana rin na siya. What? I'll have you drop all the air out of the back Alright. so that we can get all the way down to the ground. And then what's going to happen is we got 2 pieces of channel iron that are stick on either side of your trailer. We're going to straddle the side of the trailer with the combine, then lift us up over the top of your trailer, and then we'll back it to the back, throw our blocks in, have you hook up, air back up, and then it'll pick the combine up off the blocks on the ground. Right, We'll okay. pull tires. Okay. If you want to get that all set for us, we'll go ahead and get everything else and get it out here. Yeah. Siguro dahil lagi kayo nanonood, alam niyo na kung paano mag-detach, di ba? Kikita niyo na yung procedure. Kung mag-RGN siguro kayo, alam niyo na kung paano gawin.
Bumili ako nito sa Dalarama. Sobrang init. Nangingitim na yung mukha ko. Kaya meron siyang dito sa likod, oh. Para yung pato. Hindi masyadong maitim yung ba. I hate summer. Sobrang init. So hinihintay ko lang na iakyat niya. Iakyat nila yung load. Then tatanggalin nila yung gulong. The same na ginawa dun sa Tacoma. Yung procedure. Ba't kagandahan, meron silang bakal para hindi mahihirapan pag angat na, pag salpak ng trailer, pag angat ng airbag, hindi na mahihirapan magtanggal yung ano, magja-jack up pa, wala nang jack up. So iangat nila yung gulong dyan, sasampahan niya ng gulong para mas madali nilang tanggalin. Meron naman sanang easy way, yung pag-load doon sa John Deere, doon mismo sa shop nila. But they're like more doing on the hard way. No? Tatanggal ng gulong. Siguro, isa din ang reason, baka sa sobrang dami ng volume ng naglo-load, hindi kaya for the whole day. Kaya sinisiparate nila yung mga truck. So dito ang truck sa iba sa ganitong style na paraan ng pag-load, tatanggal. Then yung ibang truck doon naman sa mas easiest way sa paglo-load doon sa crane, by crane. Sa crane, saglit lang, wala pang 15 minutes. Pagbaba nun, paglapag, pag-align lahat sa mga damage, then that's it. Sa driver na, 4 na chain, then get out, then tawag ulit. But sa sobrang dami nga ng volume ng mga naglo-load, yung iba dinadala dito.
little bit. Forward? Yeah. Oh. Okay. Good. Okay, naka-up na yung airbags. Yeah. Kagandahan, hindi pa to naka-extend ng husto ha, itong steering niya, but mas malapad siya compare doon sa yellow one, doon sa Tacoma. Yung sa Tacoma kasi dikit na dikit dito yung axle niya, itong steering niya. So ito, luwag na luwag. Kaya na-align nila ng husto. That's good. Okay, tapusin ko lang tong aking mga damage. Then pag natanggal na nila yan, and saka ko isi-secure yung aking mga load, yung aking load. Daming damage, no? Wala, maraming damage na dala eh. Kasi alam nyo, pag may mga load na kailangan ng damage, tapos like sa Tacoma spend a lot sa sa damage, $50. So kagaya nito, may mga damage silang nilalagay. Pwede mong kunin yan dun sa shop. Mag-stock ka ng maraming damage. Diba? Ano? Diba? Yung sa Tacoma wala eh. Yung shaft niya is luma. Nilagyan lang ng lumang shaft. Diba? This one is brand new. Yung half inch na yun. Yeah. Kasi ito, this one pan 3/8 lang to siya. Hindi siya pwede pang half inch. So ginawa ko, pinakatin ko dito para magkasya yung half inch. Nakaganyan yan dito sa baba or kahit dito. Easy. You work for John Deere or what? No, we're contractors for John Deere. So, like these ones, we put some aftermarket upgrades on them. Oh, okay. And That's why it's here, eh? yep. So we drive them straight from the factory, and then we install kits on them, and then they call it like near factory install. Oh, I see. So This is a hard way, man. If you loaded it up there, you see how easy it is. Yeah, it's only 15 minutes, 10 minutes. Yeah. Then you're done. In Tacoma, they load like this. In Tacoma, Washington, they load like this. Yeah. But just one guy. Oh. Oh, thank you. Just one guy. But I mean, I'm sure you get good at them, but he finished only for less than an hour. yeah. $200. Jeez. How many trucks load for a day? Like three trucks, 4 trucks. $200, $1,000. Yeah. It's easy, man. A day. Yes, But but that would not be fun. for sure, for sure. Okay, I'm gonna roll now. Yep. Okay. Go ahead and roll back. Backward. Yep, back up.
Kasya na yung half inch. Half inch na to. Go grab your paperwork, then Yep. we'll be ready to go. Thank you so much. Boom. Tapang man. Sign? Got pen? Yep. Sign the date right there. Today is 7/2. Yep. That's it? That's it. Fucking stupid. Ay. Okay. Okay.
ginagawa namin sa John Deere na paglo-load, pagsisecure, it's the same thing, nothing changed. Yun lang yung pag-load pala kanina, but yung securement, it's the same, nothing ano, pinagkaiba. So nandito ako sa Devonport Loves para sa aking weigh skill. Meron na rin akong permit, meron na rin akong everything hanggang Manitoba and hanggang Saskatchewan, kasi itong aking load papunta ng Saskatchewan, but ang problema wala na akong oras. I don't know if mabibigyan ako bukas ng oras kasi this is my second day, last day. 10 hours ang binigay today, so meron pa akong 7 hours, 8 hours and a half. So I don't know if makakapasok ako. Yun ang tanong. Bukas malalaman sa aking sa aking gain hours ng aking ilag kung meron pa. Hanggang makapasok lang sana ako ng makapasok lang ako ng Canada sa may Pembina. Then pagdating sa Pembina, gagamit na ako ng recap hours yung ginamit ko nung Wednesday nung umalis ako sa Winnipeg pagkatapos ng graduation ng aking anak. So anyway, tapos na ako dito without further ado. Further ado man. Nag-test ko lang kasi may mga alam mo na, passenger door open. Na. Woo! Buti na lang aking mga permit na dadaanan today is the same route 35 Minneapolis, but merong mga kunting detour, kunting finish dyan sa Minneapolis papasok kung saan saan, but ilang highway lang dahil nga may ginagawang pag summer daming mga construction area, kaya lahat ng mga city dito sa Canada at America pag summer nagiging construction city na siya. Hindi na siya pangalan Minneapolis but construction city. So where are you going, guys? We're going here, blah blah blah. Init, 40 kanina. But ang kagandahan yun nga, na ulit ko na before na pag summer kahit late ka nang umalis kasi yung araw hanggang alas 10 pa ng gabi, so wala siyang magiging problema. Woo! Thank you, Lord. Grabe yung utak mo, alam mo yung utak mo pag nagmamadali ka, kailangan kung ano yung dinidikta ng utak mo susundin mo kasi sakit sa ulo eh. Pagdating sa labs, kailangan magtimbang pa yung application, pindot ng application, kuha ng timbang, send sa opisina, ang mga documents, send na naman ang bago ditong message 22 sa aming ilag, send ang mga details ng overdimensional, and then everything, then yung spacing ng axle. Then after nun, maghahanap ka ng parking, ikot ka, pag parking, kuha ka ano yung mga kukunin mo sa loob ng tindahan, bili ng soft drinks or anong mga pagkain, dalhin mo yung wallet, washroom, hugas ng mukha, then change. Pagdating dito sa truck, ikot muna, double check ang mga chains, mga boomers, baka may nag-loose, akyat, bihis ng damit, and lotion, everything. And then ready ang pagkain. Then now I'm talking to you guys. Ganon siya. Kailangan sundan mo yung dikta ng utak mo. Ang sakit. Kailangan mabilis yung kilos mo, kilos. Dahil pag hindi talaga. But anyway, so tired. Basta pag ganito talagang mainit, talagang nakaka-drain, totoo. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas gugustuhin ko pang summer. Gugustuhin ko pang winter time kaysa summer. Nakaka-train. Sa summer, magkumpleto ka lang ng damit, kumpleto ka lang ng everything. You're good. But anyway, sa mga mahilig sa summer, lubos-lubusin nyo na dahil ngayon ay July. In a few days, few weeks, magsisimula na naman ang winter time. Alam na naman kayo ngayon kailan magsa-summer. Ngayon init, maghanap ng winter time. Pag winter time, maghanap ng init. So enjoy nyo na yung mga camping.
everything, gumala na kayo, mag road trip na kayo, etc. Gawin nyo na habang maganda ang kalsada. Kasi yun nga sabi ko, after a few months babalik na naman tayo sa winter season, which is my favorite season. Hindi nyo magugustuhan, pero magugustuhan ko yan. Yeah. No? Kaya lubos-lubusin nyo na. Sibat, off na duty, off sa trabaho. Huwag na magtrabaho, hayaan nyo yung pera niyan. Go ahead, enjoy your life. Kasi tomorrow is not a promise. Woo! Balik na sa 80. 80. Ang mga pasensya ng mga Bisaya. Alam nyo mga Bisaya. Mga Bisaya. Tigas. Continue on I-80. Yeah, I-80. Let's go. Kita tayo dun sa kung saan ako titigil mamaya. 7 hours 45 minutes. Kakapasok pa kaya ako ng Minneapolis, or makakalagpas siguro ako ng Minneapolis, inshallah. Kita nyo yung init. 41. It is raining, but all I can see is the summer we spent. The letter in my wallet, I'll keep it till we meet again. You should never doubt it's true. I am not forgotten. You're the one on my mind. And I could spend the winter too, as long as I am there with you. 'Cause you're the one on my mind. The only one I reach inside. The only one on my mind. We'll meet again. Friends tell me that I should move on and try and forget. But this is not another tragic love saga that dies in the end.
dito na ako nagpalipas sa may Loves, Roxville, sa may Minnesota, just to make it safe. Dahil meron pang isang parking doon 15 minutes from here. Luwag pang parking, nakikita mo sa sayang, kikita mo sa apps. But just to make it safe, dahil pag hindi ako binigyan tomorrow ng aking hours doon sa gain hours ng 70, at least nandito ako sa isang truck stop safe. Kasi kung doon ako titigil sana, then hindi ako bibigyan ng hours ko bukas. So doon ako magre-reset sa isang rest area, which is walang may facilities, mayroong washroom, may mga dumadaan ng mga kotse, may mga pumapasok na kotse, may mga truck. But pag once doon ka nag-reset for the whole day, for 36 hours, doon ka magstay, and then maghihintay ka kung kailan may papasok na truck here sa Loves. Okay lang siya. In case na-check ko na ang truck, in case na may mga kailangan akong pagawa, at least nandyan lang ang shop, papagawa ko ang truck. Pero so far so good. Ang truck ay kondisyon. Ang gulong lang, may mga konting ano sa gulong. But back to the topic, just to make it safe, dahil meron ako napanood sa TikTok last few days na matagal na pala siyang killer ng truck. Okay, killer ng truck driver. Pinatay niya, ninakaw niya isang truck, pinatay niya yung driver. Then after few years, tsaka pa lang siya nahuli. Last few weeks yata, nahuli yung serial killer. I think dalawa yung pinatay niya dito sa ano. Nadali siya sa may somewhere in Indiana na recognize yung truck na kinuha niya. Nalinis na yung crime scene, yung loob ng truck nalinis na, yung mga dugo. Napanood ko lang. So nakakabahala minsan dahil you know, sa mga truck stop, hindi sa mga rest area, hindi mo alam yung bang tulog ka, may biglang kakatok sa'yo, bigla kang bibirahin. Kahit pa sabihin nating makakatabla ka, makakadali ka, but yun nga, chances are 50-50, no? Hindi mo alam yung pagkakataon. So just to make it safe, kung hindi ako bibigyan bukas ng oras, then dito lang ako sa Roxville, Minnesota, magpapalipas ng aking 36 hours, no? Para yung aking family, meron din silang peace of mind na safe ako dito. Maraming tao, maraming mga sasakyan, maraming truck na nakapaligid dito sa area ngayon, no? Kaysa doon sa mga truck stop. Kaya sa mga truck drivers, be aware sa mga rest area, sa mga torn out, lalo pag matutulog kayo, yung mga seatbelt na ilalagay doon, i-roll doon sa handle ninyong upuan, gawin ninyo, okay? Kasi nowadays, you know, hindi mo alam kung sino yung mga kriminal, hindi mo alam kung sino yung mga demonyo. Kahit sabihin natin, this is Canada, this is America, this is blah blah blah, but yung tao pag pinasukan ng utak ng ng espiritu ng demonyo, dadaliin ka sa loob ng truck. Kaya gawin niyo yung mga safety precaution sa loob ng truck. Kung meron kayong mga deadly weapon like mga small knife, itabi nyo sa inyo, just in case lang matamaan ka man, makakatabla ka, no? Makakadali ka rin, makakaganti ka. Hindi lang yung ikaw lang yung lalaslasin, ikaw lang yung bibirahin, hindi ka makakadali. Ilabas mo yung tapang mo once na may inatake ka, and you know yung life mo is in danger. Okay, protect yourself at all times. Parang boxing, protect yourself at all times. Kung meron siyang deadly weapon, masaksa ka man, at least makakaganti ka. Yun lang yun. Kung meron kayong mga bat sa loob, itago nyo, itabi nyo, kasi hindi mo nga alam kung kailan na-atake yung mga demonyo. So dito akong papalipas sa rest area, but finger crossed, sana nga merong hours na gain tomorrow para makabalik ako ng Canada at makapag reset ako sa bahay, kasi ang delivery nito is Monday pa sa Saskatoon. So yeah, finger crossed. So bibitawan ko niyo, daghang kay salamat sa inyong pagtanaw sa akong channel. So karon yeah, daghang kay salamat. So mga shoutout next time, hanapin ko pa sa screenshot, sa comment box, and sa shoutout ko kayo pag medyo hindi na busy. Daghang kay salamat, pagkambing tanan, maayong gabi.